Amen. Isang pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Palakpakan nga muna natin ang Lord. Yung pampagising, pantanggal ng lamig. Amen. So, sabi po sa kanyang salita sa Psalm 73:26, "My heart and my strength may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever." Amen po. Lahat po tayo nakakaramdam ng pagod, nakakaramdam ng panghihina, panlalata. Pero pag po bumabalik po tayo sa Panginoon, pinasasariwa po niya yung ating puso, pinalalakas po niya yung ating mga katawan. At amen po, dahil salamat may linggo. Dahil kapag ang espiritu natin ay lumakas, lalakas po ang ating pananampalataya, lalakas ang ating mga physical na pangangatawan. Gaganda po yung ating mga pananaw sa buhay dahil madadampian po tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. So, yung pong kasama naming nanonood sa live stream, itag po natin itong gawain natin, i-share po natin para hindi man po makapagsimba yung mga kapatiran nating iba, kaibigan, ay sa pamamagitan po ng live stream, sila po ay makakasamba. Amen po. So ngayon po ay darako po tayo sa pambungad na panalangin. Pangunahan po tayo ni Sister Cyrene Campuzano. Sige po, patuloy po tayo lumagay sa diwa at presensya ng ating Panginoon. Yes, O Lord, hallelujah, Jesus, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong buhay, sa panibagong kalakasan na pinabibigay mo sa amin lahat, Panginoon. Patuloy ka po namin sinasamba at pinupuri, Panginoon. Nawa, O Diyos, katagpuin mo po ang puso ng bawat mga anak mo, Panginoon. Yes, O Jesus, hallelujah, Jesus. Yes, O Lord. Yes, Jesus, hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karighan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong kalangitan.
God. Yes, Heavenly Father, O God. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus, O God. Salamat, salamat, Panginoon, sa buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat, salamat, Panginoon, sa buhay, sa kalakasan, sa iyong mga biyaya, sa iyong grasya at habag, O God. Maraming salamat sapagkat, Panginoon, sa lahat ng oras, hindi mo kami iniiwan. Sa lahat ng panahon, Panginoon, lagi naming nararanasan ang iyong dakilang pag-ibig, O God. Kaya, Lord, sa oras na to, patuloy kaming nagpapasalamat sa iyo, O God. Patuloy ka naming pinupuri, niluluwalhati at dinadakila, Father, sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isang naririto. Tunay, Panginoon, na hindi aksidente kung bakit ang buhay ng bawat isa ay naririto, kung bakit ang buhay ng bawat isa ay nakikinig, Panginoon, ngayong umaga sa iyong mga salita. Lord, maraming salamat sapagkat pagising pa lamang namin sa umaga, Father God, nararanasan na namin agad, Panginoon, ang iyong pagmamahal, O God, ang iyong pag-ibig sa buhay ng bawat isa. Kaya, Lord, salamat at sa oras na to, Father God, patuloy kaming nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran, O God. Inaamin, Father God, na kami ay naghasala, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, mga nasabi, O God, na isip na hindi naging kalugod-lugod sa iyong harapan. Right now, Father, cleanse us, O God. Linisin mo ang buhay ng bawat isa mula ulo hanggang paa, O God. Kung may nakikita ka pang karumihan sa aming mga buhay, Father God, pakalinisin mo kami upang maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa iyong banal na harapan. Lord, sa oras na to, O God, patuloy na dinadalangin namin, Panginoon, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang maghari sa umagang ito. Patuloy, O God, na anuman ang gawa ng kaaway, kinakansila namin sa pangalan mo, Jesus, O God. At patuloy, O God, na ang iyong banal na dugo ay pupunuin itong simbahan na ito, O God, upang kami, Panginoon, ay makapag-focus sa pakikinig ng iyong mga salita. At Lord, sa lahat ng gagamitin mo sa umaga na to, O God, use them, Father God, mightily, powerfully for your kingdom alone, Father God. Ang aming mga buhay, Panginoon, ay gamitin mo upang, Panginoon, marami ang maligtas, O God. Marami ang makakilala sa iyo, O God. At Lord, sa umaga na to, anuman, Panginoon, ang bitbit ng aming mga kapatid na mga dalangin sa kanilang mga puso, anuman, Panginoon, ang burden, Panginoon, na dinadala nila pagpasok nila sa simbahang ito, O God. Alam ko, Panginoon, ngayon, Panginoon, niyayakap mo sila, Father God, at unti mo, Panginoon, sinasagot ang kanilang mga panalangin, Father God. At Lord, alam mo ang desires ng puso, ng buhay ng bawat isa, O God. Kaya patuloy kami, Panginoon, na magtitiwala at maniniwala, Panginoon, na ngayong umaga may gagawin ka sa buhay ng bawat isa, O God. Hindi kami lalabas na simbahang ito, Panginoon, na wala kang ginagawa sa buhay ng bawat isa. We speak breakthrough upon breakthrough, Father. We speak victory upon victory. Lahat ng napapagod, Panginoon, ay bibigyan mo ng kalakasan, Panginoon. Lahat ng may sakit, O God, ay papagalingin mo in Jesus' name, Father God. Walang maliit o malaking sakit sa iyo, O God. Kaya sa oras na ito, Panginoon, pinapagaling mo, Panginoon, ang mga may sakit. Pinapalaya mo sila, Panginoon, sa kanilang mga kasakitan, O God. At Lord, sa lahat, Panginoon, na nawawalan ng pag-asa, O God, ikaw, Panginoon, ang siyang Diyos na magbigay ng pag-asa, O God. At higit sa lahat, Panginoon, sa magsasalita ng iyong mga salita, patuloy, O God, na itago mo lamang siya sa iyong likuran, Father God. At patuloy, O God, na ikaw ang maghari sa kanyang buhay, Father God. Lahat na lalabas sa kanyang bibig ay magkakaroon kami muli, Panginoon, ng pag-asa, O God. Pag-asa, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Kaya, Lord, sa oras na ito, Panginoon, dinedeklara namin ang katagumpayan na nanggagaling sa iyo, O God. Nagtagumpay na kami, Panginoon, sapagkat ikaw ay nagtagumpay na, O God. Lord, maraming salamat. Nawa sa umaga na to, mapasaya namin ang iyong puso, O God. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen po. Sa umaga po na ito, tayo po'y muling magsaya sapagkat nasa presensya po tayo ng ating Panginoong Diyos. At ang biyaya at pagpapala niya po ay bubuo sa ating lahat.
Jesus, dakila kang totoo. Jesus, dakila kang totoo. Hindi mapipigil ang pagsamba sa'yo, Panginoon. Pipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, magpupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag
Kagalakan ko, O Diyos, ay Ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y umabang. Kahit na may problema, ay kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na natahimik lang. Laging magbababa sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, ay okay lang. Makapiling ka lang, ako ay masasayaw sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinapawisan, di papayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, ay okay lang. Makapiling ka lang. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba sa'yo, Panginoon. Ako ay sasamba, magpupuri sa'yo. Sa gitna ng problema, kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba, magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magbababa sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, ay okay lang. Minsan pa ka lang. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, ay okay lang. Makapiling ka lang. Yes, O Lord, tunay nga, Panginoon, na makapiling ka lang ay masaya na ang aming mga puso. So Jesus, hallelujah, Father God. Yes, so Jesus, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Lord. Patuloy ka namin inaanyayahan, Panginoon. Patuloy namin inaanyayahan, O Lord, ang presensya mo, Panginoon. Nawa, Panginoon, patuloy namin mapangiti ang iyong napakagandang puso, Panginoon. Kami nagpapasalamat, Panginoon, sa binigay mong buhay sa amin, Panginoon. Sa inalay mong buhay sa aming lahat, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ang hari ng aming buhay. Ikaw ang hari ng aming mundo, Panginoon. Kaya patuloy ka namin pasasalamatan, Panginoon. Patuloy ka namin pasasalamatan sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga pagkakataon, Panginoon, na binibigay mo sa amin, Panginoon. Yes, O Jesus. Hallelujah, Lord. Yes, O Jesus. Yes, Jesus. Yes, Bigay mo ang buhay mo, ika'y pinako doon sa krus. Ako'y pinatawad ng iyong
Sabay-sabay po nating awitin. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, ang hari ng langit, hari ng buhay ko. Buwan ng puso ko'y iyong binuksan, dahil hawak mo susi sa walang hanggan. Pagkat ika'y namatay at nabuhay muli, papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, ang hari ng langit, hari ng buhay ko. Papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking
Yes, O God. Tulad po ng aming inawit, dakila po ang inyong katapatan. Sa kabila po ng aming pagkukulang, sapat po ang inyong biyaya, yung grasya, yung inyong pong pagmamahal ay nadadama namin hanggang sa saling lahi, O Diyos. Mabuti kang Diyos at Diyos na nagre-restore, nagpapalakas, nagliligtas, nagpapatawad, nagpapalaya, nagpapagaling. Salamat po, nasamba ka po namin ngayong umaga. Dahil nilikha niyo po kami para mahalin kayo. Sabi niyo po sa Mateo 22, verse 37, ibigin namin kayo ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Salamat po na kami na naririto. Kasama po namin yung mga nasa live stream. Salamat, hindi pa kayo tapos sa aming buhay. Salamat sa patuloy niyong pagtuturo sa amin. Salamat sa mga pagsubok. Salamat din po sa inyong salita na pattern. Nagbibigay ng direksyon sa aming buhay. At buong pagpapakumbaba po kami na tinatanggap namin ito. Maamin kami palagi na wala po kami magagawa kung kami hiwalay po sa inyo. Salamat sa tinapos na trabaho ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Past, present, future. Dinalan niya na ang buong pagkatao namin, buong buhay namin. Alam niyo yung mga mangyayari sa buhay namin, pero salamat sa inyong grasya at habag sa tinapos na ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Narito pa rin po kami na nakakonect sa inyo. Salamat po sa umagang ito. Samahan nyo kami. Basbasan nyo po kami. Dalawin nyo kami muli. Palaksin nyo po ang nangihina at patatagin, patibayin. May mga marerestore, marirevive. May maliligtas. May sasaya. O Diyos, yung mga nalulungkot, pasayahin nyo. Lord, nanunumbalik po kami sa inyo na nagpapakumbaba, na umaasa palagi sa inyong grasya na ngayong umaga walang lalabas sa iglesyang ito na hindi nyo pinagpala. Maging yung mga nasa live stream, sila po ay lalakas. Ang nagtitiwala sa inyo ay magpapanibagong sigla. Gabayan nyo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Praise God po at magandang umaga po sa ating po lahat. Sa muna pong malakas na palakpak po sa Panginoon. Sabihin niyo po sa inyong katabi, ang Diyos ay mabuti. Yeah. Praise God. So, salamat po sa mga nakikinig dito, sa ibang bansa, mga follower po natin, mga viewers po natin, at salamat sa patuloy niyo pong pag-share. So, ngayon pong umaga, ang topic po natin ay, sabi po dito, biyaya ng kaligtasan mula kay Kristo. Ulitin ko, biyaya ng kaligtasan mula kay Kristo. Tutuwa po ako kanina dun sa mga inawit natin. Yung inawit po ni Ate Princess, dakilang biyaya. Si Ate Patricia, sabi po doon ay dakila ang kanyang katapatan. Sa kabila po ng ating pagkukulang ay nandoon na tapat pa rin siya. Ano po? So, kaya ito pong topic natin ay, sabi rito, biyaya ng kaligtasan mula kay Kristo. Ano ho? So, kaya tayo po ay nakakahinga, ay biyaya laan po ng Diyos yan. Kaya kayo po yung nakalakad papunta rito, biyaya laan ng Diyos yan eh. Kaya kayo nagising kaninang umaga, biyaya lang ng Diyos yan. Amen? Lahat po yan ay grasya lamang po ng Diyos. At gusto ko lang pong i-recall sa atin yung biblical na binanggit dito sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Sabi rito, sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos
at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ang ibig sabihin po noon ay, maliwanag po sa text natin na hindi sa premyo ng mabuting gawa natin, kaya tayo ay naligtas. Kahit paanong ginawa natin, hindi yun ang basihan ng kaligtasan, kundi dahil lang po yan sa biyaya at grasya ng Diyos. Ano ho? Binanggit po doon, ano ho, na sabi doon, kung hindi dahil lang sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Nandun yung biyaya ng Diyos, pero naligtas tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesus. Kaya nga po may Pasko di ba? Alam niyo po ba ang kahulugan ng Pasko, di ba? Na-mention ko ito noong nakaraang linggo, John 3:16, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. Kaya may ipinanganak na sanggol. Upang ang sino man sumampalataya sa kanya, huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagdating po ng verse 17, sabi doon, na parito si Jesus, hindi para hatulan ang sanlibutan, kundi para iligtas. Amen? Hindi nais niyang hatulan ang sanlibutan, kundi iligtas. Kaya nga sa mga Kristiyano, wala na po sa atin yung paghatol sa kapwa. Wala na yung judgmental spirit kasi mismong ang Diyos ay ito po ay ginawa niya sa atin na hindi niya tayo hinatulan, kundi iniligtas tayo. Amen? Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. So, sabi po rito, yan lahat ng yan ay dahil sa tinapos na trabaho ng Panginoon Jesus doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Ano ho? Yung ating past, yung ating present, at yung ating future sin, yan po ay tinapos na Jesus. Pero hindi ko naman sinasabi, hindi ko pinopromote na gumawa tayo ng kasalanan. Alam na ng Diyos yung mangyayari sa atin. Sabihin mo sa katabi, alam na ng Diyos yung mangyayari sa atin. Huwag ka lang bibitaw doon sa purpose ng Diyos. Huwag ka lang bibitaw doon sa relationship natin sa Panginoon. Kasi wala tayong magagawa. Sabi po sa John 15 verse 5, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya yun po yung text natin Ano po? Sa Ephesians 2:8, biyaya ng kaligtasan mula kay Kristo. Kaya yung ating pananampalataya, naligtas tayo. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano po? Yung mabuting gawa, bunga lamang yan ng kaligtasan. Kaya tayo gumagawa ng mabuti kasi ligtas na tayo. Nung araw, para maligtas ka, kailangan gumawa ka ng mabuti. Pero hindi mo naman tinatanggap pa si Jesus. Di ba? Nung araw po ay pinipilit ng tao para abutin ng Diyos. Kaya lahat gagawin. Talagang sakripisyo. Pero wala naman siya relasyon kay Kristo. Hindi po maaring kailangan muna, sumampalataya muna tayo kay Jesus. At yung mabuting gawa ay bunga po ng kaligtasan. Kaya pag binasa niyo po yung Ephesians chapter 2, 8, 9, naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos, pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Pagdating po ng verse 10, Ephesians chapter 2, verse 10, itinalaga tayo sa mabuting gawa. Ibig sabihin, nauna muna yung pananampalataya. Di ba nung araw, kinakailangan ganito, maraming batas tayo na kailangan umakyat ka doon sa kung saang napakataas sa bundok, kailangan magpasang ka ng yung mga mabibigat na bagay, puro sakripisyo para maligtas ka. Hindi po doon. Ang hinihiling lang ng Diyos mula sa puso natin. I-accept natin na hindi tayo karapat-dapat, may minana tayong kasalanan, at tanggapin natin sa Jesus, lahat yung pinapawi ng Panginoon Jesus dahil po sa tinapos na misyon ng Panginoon Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. At yung kanya muling pagkabuhay, yun po yung nagbigay sa atin ng pag-asa na meron tayong buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, tingnan niyo po, dito po sa Roma chapter 3 verse 24,
Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, yung pong salitang kagandahang loob, sa ibang salin niyang biyaya yan eh. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila'y pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. So, napakaliwanag po na kaya may Pasko, sinilang ang tagapagligtas. Ano po, malapit na po ang Pasko, malamig na po ngayon. Ang kahulugan ng Pasko, pag-ibig, pagpapatawad, pagliligtas. Ano ho? At syempre, pagbibigay. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin, para maligtas tayo. Ano ho? So ngayon, ang topic natin, ano ang palatandaan ng isang taong ligtas? Yan, ano ho? Ano ang palatandaan ng isang taong ligtas? Baka marahil ay hindi pa talaga seryoso mong na-accept si Jesus. Kayo, yung mga nakikinig sa ibang bansa dito, sa Pilipinas. Baka akala mo lang ay ang kaligtasan ay kailangan sumama ka sa isang grupo, sa isang samahan, o kailangan na ipakita mo na mabuti ka. Ang kaligtasan po kasi personal. Sabihin niyo po sa inyong katabi, personal. Ito po ay personal na relasyon sa Diyos. Ano man pinagdaanan natin sa buhay, bata man tayo matanda, hindi mo pwedeng sabihin na ako naman ay sumisimba, ligtas na rin ang aking asawa, ligtas na rin ang aking anak, ligtas na rin ang aking mga pamangkin, apo. Ang kaligtasan personal. Di ba? Kaya nga sabi doon sa Roma 10:9, kung ipapahayag ng ating labi na sa Jesus ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas tayo. Ibig sabihin, kailangan ng may compassion sa puso ng tao. Ibig sabihin ay meron pong i-renounce mo, idideklara mo, na talagang personal po yun eh. At kapag tinanggap mo naman sa Jesus, ay magiging anak ka ng Diyos. Kaya ang kaligtasan, personal na relasyon sa Diyos yan. Kahit saan ka sumamang grupo, samahan, malalaking building na grupo, pero kung hindi mo tinatanggap si Jesus, hindi ka pa rin ligtas. Kasi ang sabi sa Biblia, John 14:6, Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At walang pangalang ibinigay sa silong ng langit, sukat ikaligtasan tao, kundi ang pangalang Jesus lamang. So maliwanag po. Parapahan po natin ang Panginoon. Very, very basic po ito kasi ika nga po ay kahit tayo po matagal na Kristiyano na, matagal tayong sumisimba. Minsan nalilimutan natin yung basic eh. Para bang nawawala na yung kapayapaan sa puso natin. Para bang ikaw ay nalilito na. Pero balikan mo ito. Yung personal na intimacy mo sa Panginoon. Hello? Hindi na naman dito ito sa lahat, sa bansang Pilipinas, sa buong mundo. Ano ang palatandaan ng isang taong ligtas? Number 1. Tagalog na Tagalog po ito. Number 1, masunurin. Sabi mo siyang katabi, masunurin. Sabi po rito sa John 14, verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga tinuturo. Ang nagsasalita po dito sa Jesus. Kung mahal daw po natin siya, susundin natin ang kanyang utos. Amen? Kahit may sakripisyo. Totoo, talagang mayroon tatalikuran ka pagka sinunod mo ang Panginoon Jesus eh. Alam niyo po, ang isang taong ligtas na may relasyon kay Kristo, hindi mo na kailangan piliting yan manalangin. Ano ho? Ito ay normal na sa Kanya. Sabihin mo sa iyong katabi, ito ay normal na niyang ginagawa. Ang isang taong ligtas ay hindi mo na kailangang piliting magbasa ng Biblia. Amen? Ito ay normal na niyang ginagawa. Ang isang taong ligtas ay hindi na kailangan piliting pumunta sa church para sumamba. Amen? Hindi mo na kailangan pilitin pa sumamba tayo. Talagang kusang loob niya nang gagawin yun. Bakit? May relasyon siya kay Kristo. Excited siya. Kagaya po ninyo. At kagaya po yung mga nasa live stream. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang isang taong ligtas ay hindi mo na kailangang sabihan na magpatotoo siya
sa kabutihan na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kusang lalabas po sa labi niya yun. Amen? Normal sa kanya yun. At syempre, ang isang taong ligtas ay hindi mo na kailangan piliting magbigay. Amen? Yun ay talagang ginagawa na niya ng normal. At syempre, ang isang taong ligtas ay hindi mo na kailangan piliting mamuhay batay sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi ang pattern natin yung salita ng Diyos. Ano po, hindi naman tayo perfect. No, walang perfect na tao. Nasa proseso tayo. Pero iba yung nagsusumikap na lumakad sa kabanalan, katwiran. Kaysa doon sa taong niyakap niya na ang kasalanan sa mundong ito. Magkaiba po yun. Kaya nga sabi po doon sa 1 John 3:9, ang mga anak ng Diyos hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaya isang taong ligtas, hindi nagpapatuloy yan sa kasalanan. Amen? At pinapatnubayan siya ng Banal na Espiritu, iginagay siya ng Banal na Espiritu para ma-overcome natin ang mga tukso at pakikibaka sa mundong ito. Kaya nga po, yan ang makikita po natin ang katibayan ng isang taong ligtas. Ito po, tanong ko po sa inyo, pinipilit po ba nating huminga? Tanong ko po sa inyo, pinipilit po ba nating huminga? Di ba, normal tayong humihinga? So, ganun din po, pag ligtas ka, normal po nating gagawin ito, yung mga binanggit ko po sa inyo. Ano ho? Subukan po nating huwag huminga. Di ba? Subukan nyo pong huwag huminga. Kaya kapag ligtas, normal lang po natin ginagawa yun, yung mga binanggit ko sa inyo. At ang mga bagay pong ito ang nagpapasaya sa atin. Sabihin mo sa iyong katabi, nagpapasaya sa atin. Alam niyo po, pagka yung mga kabataan dito, maawit sa unahan. Tumutugtog. Ako po'y sumasaya. Amen. Hello. Kasi tayong lahat, alam ko naman po, feel nyo yan. Diba? Kasi po, talaga naman, wala mang magpapasaya sa atin kundi presensya ng Diyos eh. Kaya kapag ligtas ka, hindi ka na kailangang pilitin na manalangin, sumamba, maghayag ng kabutihan ng Diyos, mamuhay sa salita ng Diyos. Diba? So, yan po ay normal sa atin. Kung normal tayong humihinga, normal din po natin yung ginagawa. Dahil yan po yung nagpapasaya po sa atin. Amen. Sabi po rito sa Malakias 3:18, sabi rito, muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Muli daw po natin. Kung saan po ba, kasi iba naman talaga ang takbo ng mundo at saka po takbo po ng may relasyon sa Diyos Hindi natin ginadjudge, ano ho? Ika nga, tapos na po yun, no ho? Tapos na po ang election. So, pagpalain po natin yung mga nakaupo ngayon, i-bless natin. Tulungan natin, suportahan natin, panalangin natin. Yan ang gusto po ng Diyos. At yung nangyari, yan yung ipinahintulot ng Diyos. Amen? Kaya nga sa mga anak ng Diyos ay wala na po yung mga panghuhusga, wala na yan. Tapos na yan. Amen? Sabi mo sa katabi, tapos na yan. Amen? Ang Pasko, pagmamahalan. Amen? Para po lalong yung magagawa natin, maitutulong natin sa ating barangay, sa ating bayan, sa ating bansa. Gawin na lang natin yung alam natin yung makakabuti. Kasi po, si Jesus, ang Panginoon Jesus ay, ang motivation niya, pag-ibig. Sabi mo sa katabi, pag-ibig. Amen? Kaya nga may Pasko. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Yan. So, tandaan niyo po, yung pagiging masanurin ay yan din naman ang naging dahilan Kaya tayo po ay nasave Dahil may nangaral ng salita ng Diyos. Diba? May nangaral sa atin. Marahil, kaibigan nyo, kaklase, marahil sa eskwelahan, marahil kamag-anak ninyo. Iba-iba po yung ating karanasan ng pagtanggap sa Panginoon Jesus Di ba kaya tayo naligtas? Dahil sumunod din tayo. Sumunod din tayo. Ano ho? Di ba na kaya nga pananampalataya plus pagsunod equals salvation, equals blessing. Amen? Roma 10:17, ang pananampalataya, bunga ng pakikinig. Kung walang nangaral,
hindi tayo magkakaroon ng faith. At yung faith, yun yung nagtulak sa atin para sundin. And sabi ng mga ngaral, kung kayo sasampalataya, sabi sa Roma 10:9, na sa Jesus ay muling binuhay ng Diyos, siyempre maliligtas tayo. Siyempre, sumunod tayo. Sabi mo sa katabi, sumunod tayo. Nangaral siya na ang pag-ibig ng Diyos para sa lahat. John 3:16. So, naintindihan natin yon. Tapos nangaral yung mga ngaral na hindi tayo karapat-dapat. Kasi sabi sa Roma 3:10-23, walang matuwid kahit isa. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Naintindihan natin yon. At may solusyon pala. Kahit tayo may minanang kasalanan, si Jesus naman ay namatay para sa ating kasalanan. Roma 5:8. Diba? At syempre, sumunod na tayo para yung naggagayad sa ating mga ngaral, sumunod tayo sa kanyang panalangin, kaya naligtas tayo. Kaya po, napakahalaga po noon na yung salita po ng Diyos, pag sinunod natin yon, syempre, yung pagsunod, kaligtasan, biyaya, pagpapala. Kaya number 1, ang taong ligtas ay masunurin. Kasi doon nagsimula yun eh. Kaya tayo naligtas sa pagsunod eh. Ngayon ligtas na tayo, di patuloy nating sundin ang kanyang salita. Kaya nga sabi ng Panginoon Jesus, John 14:15, kung iniibig niyo ako, tutuparin niyo ang utos ko. Napakasimple. Pero ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Tingnan niyo po si Pedro. Si Pedro po ay lumubog, pero di lunod. Sabi mo sa katabi, di nalunod. Si Pedro kahit nagduda, pero humakbang siya. Amen. Di ba pag binasa niyo po yung Mateo 14:29-33, nakita nila sa Jesus. Kasi nagkaroon ng pagsubok doon sa dagat eh. Nagkaroon ng malakas na unos ng hangin, natakot sila. Tapos nakita na lang nila, may naglalakad na tao doon sa dagat, akala nila multo. Ay sabi ni Jesus, huwag kayo matakot, ako ito. Sabi ni Pedro, kung kayo po yan, papuntahin niyo ako. Nung una, lumakad si Pedro sa tubig. Tuwan-tuwa siya. Pero nung makita niya yung napakalaking alon, lumubog siya. Amen. Kaya nung lumubog siya, sabi niya, Panginoon, sagipin mo ako. Sinagip siya ng Panginoon. Kaya lubog, pero di lunod. Kaya tayo po minsan, makakaranas tayo ng pag-down, pagbagsak, pero hindi tayo nalulugmok. Sabi ni Paul, bagaman ako'y nadarapa, hindi ako tuluyang nailulugmok. Amen? Kasi nga, grasya lang eh. Hindi lakas po natin eh. Kaya tayo ay nagtatagumpay sa mundong ito. Kagaya po ni Pedro, at least si Pedro sumunod. Sabi mo siyang katabi, at least si Pedro sumunod. Kaya, huwag kang matakot na humakbang. Amen? Huwag kang sinubukan mo, hindi yun ang kalooban ng Diyos, di tanggapin mo na lang, Lord. Sinubukan ko. Lumabang po ako, pero hindi yun ang ipinagkaloob mo. Di tanggapin ko ito. Amen? At least, humakbang ka. Sabi mo sa katabi, at least humakbang ka. Masama naman yung hindi ka humakbang. Amen? Kaya humakbang ka, nakita ng Diyos yung puso mo, nakita ng Diyos yung puso ni Pedro na gusto talaga nitong sumunod sa akin eh. Kasi nung sinabi ko halika, sumunod si Pedro. Pero lumubog siya. Pero inaangat uli siya ng Diyos. Bakit? Sumunod eh. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tandaan niyo po, sa mga taong sumusunod sa Diyos, sabi sa Roma 8:28, ang lahat ng bagay ay gumagawang nagkakalakip-lakip. Negative man yan, pero isang araw, magpapasalamat ka sa Lord. Lord, thank you. Kaya pala. Sabi mo siyang katabi, kaya pala. Iniligtas mo pala ako. The best pala ang plano mo sa aking buhay. Kaya number 1, ano po ang palatandaan ng taong ligtas? Masunurin. Yan. Alam niyo po, ang tao kasi, ito basic ano ho, ang dahilan, kaya pagka po, ang ika nga po, pag ang church po ay nangangaral tungkol sa pagsisisi, tungkol sa impyerno, tungkol po sa kabanalan, yan po yung church ng Panginoon. Kaya hindi, talagang kailangan ipangaral mo impyerno, kailangan mong ipangaral ang repentance, kailangan ipangaral mo ang kabanalan, kasi ginawa ni Jesus yan eh.
Kasi po, ito po kasi, ang tao kasi mapupunta sa impyerno, ito po ang dahilan. Gusto niyo po ba malaman kung anong dahilan? Biblical. Kaya ang tao mapupunta sa impyerno. Kaya ang tao ay mapupunta sa impyerno, ito po yung dahilan. Dahil tinanggihan nila ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Tinanggihan po nila. Nasa Bible ba yan? Basahin po natin. Sabi po rito sa 2 Tesalonica 1 verse 8. Sabi po rito, 2 Tesalonica 1 verse 8. Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at parurusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa magandang balita ng ating Panginoong Hesus. Maliwanag, hindi yung mga hindi sumunod, yung tumanggi. May pinadala na sa iyo para mangaral, tinanggihan mo pa. Kaya mapalad po tayo, yung mga nakikinig po dyan sa ibang bansa dito, sapagkat tayo po'y sumusunod sa salita ng Panginoon. At ang salita po ng Panginoon sa Jesus yan. Sabi po sa John 1:1, sa pasimula pa, kasama na ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Pag sinunod mo ang salita ng Diyos, sa Jesus yan. Sabihin mo, sa Jesus yan. John 1:1. Amen? So, palakpakan po natin ang Panginoon. At ito po ay lagi ko pinapaalala. Kasi may benepisyo kapag sumunod ka. Pag hindi mo tinanggihan yung salita ng Diyos, tinanggap mo sa Jesus, grabe ang benepisyo Lagi nyo itong narinig, pero lagi ko sinasabi ito Bakit? Una, magiging anak ka ng Diyos. Hindi naman po kasi lahat ng tumatawag, sabi nga sa Mateo 7, verse 21, hindi lahat ng tumatawag, Panginoon, Panginoon, ipapasok sa kaharian ng langit. Ang sabi doon, kundi yung lamang sumusunod. O ngayon, pag tinanggap mo sa Jesus, magiging anak niya. Sabi doon sa John 1:12. Pangalawa, may buhay kang wala hanggan. Yung pera, lahat ng material, hindi po masama yan. Kailangan po natin yan. Kailangan ng pamilya natin yan. Dahil nasa lupa pa tayo. Pero lahat ng yan po lilipas. Sabi po sa 1 John 2:17, mapaparam ang mundong ito at lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Bakit? Pag tinanggap mo sa Jesus, may buhay kang wala hanggan John 10:28. Yun ang mga benepisyo Tapos nakasulat pa ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Lucas 10:20. Sabi mo sa katabi, nakasulat ay yung pangalan sa aklat ng buhay. Amen. Tapos may Holy Spirit ka pa. Tinatakan ka ng banal na Espiritu pag tinanggap mo sa Jesus. Ephesians 1:13. Kaya nga, meron na tayong naggagabay sa atin Sabi ni Haring David, awit 139 verse 7, saan ako pupunta sa banal mong Espiritu? Hindi ako makatakas. Kahit saan ako pumunta, kinukumbikta siya ng banal na Espiritu. Anak, mali yan. Huwag yan, huwag dyan. Ito yung daan. Ibig sabihin, may nag-guide sa atin, tapos nagbasa ka pa ng Bible. Inudyukan ka ng Holy Spirit. Kasi, pag-control po tayo ng Holy Spirit, ay ma-overcome natin ang mundong ito Bagaman talagang si Satanas nagwawala, gustong-gusto tayong pabagsakin. Pero tutulungan tayo ng banal na Espiritu. Kaya sabi ni Paul, Galatia 5:16, gawin yung patnubay ang Espiritu upang mapagtagumpayan nyo ang gawa ng laman. Amen. Hello. Basta tayo po ay focus doon sa purpose ng Diyos. Pag tayo aalis doon at ang Holy Spirit ang tutulong po sa atin. At tagapagmana po tayo ng kaharian. Kapag sinunod natin ang Diyos, tagapagmana tayo ng kaharian ng Diyos. Galatia 4:7. Ito lagi nyo narinig. Sabi, ang corny naman ni Pastor Mangaral. Lagi na lang yun ang sinasabi. Bakit? Ngayon mo lang uli naalala. Diba? Sabi mo sa katabi, ngayon mo lang uli naalala Sa dami mong mga iniisip. Diba? Kaya kailangan, ang salita nga ng Diyos ay sariwa. Kapag napapakinggan natin, nasa sariwa tayo. Nare-revive tayo, nare-restore. Kaya kung maaari nga, may sulatan po kayo para may mga answered prayer kayo, kaya pagka nangihina tayo, basahin nyo yun. Amen? So, number 1, ang taong ligtas ay masunurin. Number 2. Number 2 po ay, ang taong ligtas ay mahabagin. Yan. Sabi po rito sa Colossians 3:12. Kaya nga, ito po, mananampalataya na. Ang kausap po dito ni Paul, mga
mananampalataya na. Sabi niya rito, Colossians 3:12. Kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin. Grabe na, sabi mo sa katabi, maging mahabagin. Mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. 5 agad puntos yan eh. Isang verse, 5 agad point. Pero kunin natin yung pagiging mahabagin. Ano ho? Yan po kasi yung originality natin eh. Sabi mo sa katabi, yan originality natin eh. Minsan, ako, tayo, minsan na-emotion eh. Pero nalilimutan natin yung originality natin eh. Talaga tayo po ay mahabagin eh. Kasi yan po ay nature ng Panginoong Jesus. Kaya nga sa akin po, pag kami, siyempre, ay expose tayo, nangangaral. Minsan, nagme-message po sa akin sa Messenger, mga ka-friends sa Facebook. Pastor, tulungan niyo po ako. Ako'y nagsasabi ng totoo. Sasabihin ko sa kanila, pasensya ka na kayo, talagang wala eh. Amen? Sabihin mo siya nga tabi, talagang wala eh. Hindi naman po masama eh. At least, sinasabi mo yung totoo. Pero prayer, meron. Nasasabi mo minsan. At siyempre, hindi naman natin, kung meron dilaan naman ba, di ba? Ako po, ayaw kong bumibigo sa tao eh. Pero ang mahalaga ay hindi nawawala yung napoprotektahan para natin ang relasyon natin sa Diyos. Hindi po masamang magsabi ng totoo. Kasi ang Panginoon ay katotohanan. At least payapa ka. Pati yung tao payapa. Totoo pa rin sinasabi. Amen? So, ganun lang, mabuhay tayo sa katotohanan at ang kapayapaan. Ang di malirip na kapayapaan ni Kristo ay nasa ating puso. Hindi naman laging ganun. Baka isang araw, pagpalain ka. O, di ba na, nabe-bless mo naman yung kapwa. Kasi there is time for everything. Sabi po ni Paul, Philippians 4:12, naranasan kong managana, naranasan kong magdahop, naranasan kong mabusog, magutom, pero natutuhan kong masihan. Natutuhan ko yung sekreto. Amen? Ibig sabihin, kakontentuhan po yun eh. Meron, wala. Thank you, Lord. Ngayon, wala. December, meron na. Kaya umasa po kayo, may matatanggap kayo. Kasi nagpe-pray kayo eh. Kasi ang Diyos naman tumutugon doon sa, hindi sa kagustuhan natin eh, kundi doon sa pangangailangan eh. Maliban lamang yung kagustuhan natin, ay yun yung angkop doon sa plano ng Diyos. Talagang answered prayer yon. Pero minsan, ay ang Diyos doon tumutugon sa pangangailangan. Ibibigay ng Diyos yun dahil kailangan mo. Amen? Pero pag hindi binigay ng Diyos, hindi mo kailangan yun, mapapahama ka doon. Kaya hindi binigay sa iyo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya napakahalaga po ng number 2, ang taong ligtas ay mahabagin. Amen. Dito po sa Lucas 10:33, ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang biktima at siya ay naawa. Di ba ito yung kwento ng mabuting Samaritano? Ano ho? Na may bugbog sarado eh. Merong tao na talagang sugatan, hinold up. Ngayon may dumaang saserdote, tiningnan lang. May dumaang Levita, lumihis ng daan. Pero itong Samaritano, naawa siya, nahabag. Ibig sabihin, pinansin niya. Yung pwede niyang magawa, maitulong, ay gumawa siya. Wala siyang reservation. Kung ano lang ang kaya niya. Hindi naman tayo kinukuha ng Diyos ng gayahin natin yung iba eh, sa pagtulong eh. Kung ano lang ang kaya natin. Hindi naman, iba-iba po kasi ang calling ng tao eh. Iba-iba po. Kaya napakahalaga madiscover natin ang calling natin eh. Hindi lahat ay talagang mga milyonaryo. May tinawag doon para tumulong. May tinawag naman na iba-iba, di ba? Kaya nga ang tao, hindi tayo pare-parehas. May magsasaka. Oh. Grabe, di ba? Yun ang linya mo, di pagyamanin mo yun. Walang makakain yung mga kilalang tao kung walang mga magsasaka. Pare-parehas. May doktor, may nurse, di ba? May engineer, may mekaniko. Lahat yan, pare-para siya. May police, may coast guard, may mga manager, may mga negosyante. Hello? May mga government official. So, pare-parehas lang yan. At meron namang naglilingkod sa simbahan. May mga tinawag para magpastor. May apostol, may prophet, may evangelist, may pastor, teacher. So, yan po ay pantay-pantay ang paningin dyan ng Diyos.
Ang mahalaga lang ay ito pong punto natin na marunong mahabag. Kagaya po ng mabuting Samaritano. Nung makita po ng mabuting Samaritano, yung tao na nangangailangan ng tulong, ginamot niya ang sugat. Dinala niya sa hospital. Tapos, siyempre, bumunot siya. Ilagaan niyo yan. Pagbalik ko, babayaran ko kayo. Sino ba doon ang nagpakita ng pakikipagkapwa? Di ba yung mabuting Samaritano? Kasi ang konteksto nito, nagtanong yung matalinong tao kung paano magkakaroon ng buhay na wala hanggan. Di ba? Ito'y talinhaga na sinabi ni Jesus. May dumaan, tiningnan lang, may lumisan daan. Pero ito yung Samaritano. Tumulong siya. Ang ibig sabihin po noon ay, pagsunodin po yun nahabag siya. At sabi niyang Panginoon Jesus doon sa nagtanong, gawin mo yun, maliligtas ka. Amen. Hello. So, yun po yung konteksto po noon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Pangatlo na po tayo. Amen? Ang palatandaan ng taong ligtas, una, masunurin. Pangalawa po, mahabagin. Pangatlo, siyempre, mapagmahal. Amen? Pag-ibig. Nung tinanggap natin sa Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, tinatakan tayo ng Banal na Espiritu. Sabi sa Ephesians 1:13. At ang bunga po ng Banal na Espiritu, sabi rito sa Galatia 5:22, subalit ang bunga ng Banal na Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, at kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Ano po? So, ito po ay bunga ng Banal na Espiritu. Kaya kapag ligtas ka, may bunga ka ng Banal na Espiritu. Isa lang ang kunin natin, pag-ibig. Ano po ba ang ibig sabihin ng pag-ibig? Sabi sa 1 Corinthians 13:7, ang pag-ibig ay mapagpatawad. Kaya, normal na po sa atin yung nagpapatawad. Kung minsan, tayong lahat, nakakaranas tayo ng emotion Pero pilitin natin palagi magpatawad. Amen? Di ba? Sabi nga po dun sa Ephesians 4:26, kung kayo ay magkakasala, huwag niyong palubugan ng araw. Ibig sabihin, sinabi yun ng Diyos kasi alam niya magkakasala tayo. Amen? Napaka-balance ni Pablo. Kaya sinabi niya, walang perpektong tao, walang perpektong Kristiyano. Pero sabi niya, kung kayo magkakasala, kung kayo'y magagalit, sabi doon, kung kayo magagalit, iwasan yung huwag magkasala. At huwag niyong palulubugan ng araw. Pagka sinama rin mo yun, magpatawad ka. Amen? Kasi sa totoo po, nasa mundo pa tayong ito. Minsan talaga nakakasakitan tayo, minsan ay sa labas, pero normal po yan. Sina Pedro nga at si Jesus, di ba, yung mga alagad, dinidisciple niya. Dumaan din sila doon sa ganung pagsubok. Ang mahalaga, nandun palagi yung pagpapatawad at pangunawa. Kasi sabi sa 1 Corinthians 13:7, ang pag-ibig ay mapagpatawad. Hello. Palapakangan natin ang Panginoon. Ika nga po ay napakasarap yan na wala na pong maghuhusga, tapos na yung nakaraan, tapos na yon. Ang mahalaga ay mag-focus tayo doon sa pinapagawa ng Diyos. At ang mission ng church ay gumawa ng alagad. Ang trabaho natin to win soul and make disciple. Amen? Ay, yun po yung pinapasabi po ng Panginoon, mag-isa akin. Ako po, sinasabi ko, hindi po ako perfect. Pero gagawin ko habang buhay ako. Yung makasunod po ako sa kalooban ng Diyos. Sama-sama po tayo. Kasi alam niyo po kung bakit. Tanungin niyo ako kung bakit. Abay tayo ang magkakasama hanggang huling sandali. Amen? Hello? Ang body of Christ ang magkakasama hanggang katapusan ng daigdig. Kung bagaman minsan ay nakakatampuhan, okay lang yan. Pero pilitin pa rin natin yung pagmamahal, pagpapatawaran. Amen? Kasi tayo magkakasama hanggang dulo hanggang katapusan ng mundo Kung sa Palestine nga, binubumba na Amen? Yung 50 taon na ipinundar mo na bilyon-bilyon isang bomba lang ubos Amen? Di ba, dapat tayo magpasalamat. Tayo nakapagpagawa ng 2 CR, masayang-masaya na tayo. Amen? Napapinturahan lang natin to, masayang-masaya na tayo.
Samantalang sa Palestine, bilyon-bilyon, pinapasabog. Ngayon, nagugutom sila, di ba? Wala silang makain. Pero tayo, blessed pa tayo, umahani pa tayo. Amen? Tapos kasama pa natin ang pamilya natin. Na-enjoy pa natin, nakakapag-aral pa ang mga anak nyo. Amen? Matatalino pa ang mga anak nyo, pinagpala pa. Di ba? Grabe, kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya sabi po doon, yung pangatlo, ang taong ligtas ay mapagmahal. Amen? At ang pag-ibig, mapagpatawad, mapagtiwala. Amen? Ibig sabihin, si Pedro nga, ilang beses nadapa. Pinuntahan pa si Jesus, Pedro, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon. Kung mahal mo ako, pakanin mo mga tupa, 3 beses. Alam niyo po kung bakit si Pedro, grabe. Pinagtiwalaan ulit si Pedro. Amen? Hindi sinabi ni Jesus kay Pedro, napakarami mong sablay. Sabi niya, inirestore ni Jesus, kung mahal mo ako, pakanin mo aking kaluluwa. Pakanin mo mga tupa. Amen. Kasi si Jesus po, yun yung motivation niya, pag-ibig. Pag-ibig po, yan po yung susi. Yan po yung sekreto sa family, sa organization, anumang samahan, pag-ibig pa rin. Kasi pag may pagmamahal, nare-restore ang relasyon. Amen? Kaya nga, salamat sa anointing ng pagmamahal. Oil of love sa church pong ito. Ano? Kasi tayong habang buhay magkakasama. Amen? Lilipas ang taon, panahon, tayo pa rin na magkakasama. Amen? Yung mga mahal natin sa buhay na kinuha na ni Lord, makikita rin natin yun. Pagka tayo po ay nandoon na. Lahat naman tayo po. Wala naman magsasabi. Ako, nagsishare sa inyo ngayon. Masayang-masaya. Malay ko ba mamayang gabi kunin na ako ni Lord. Pero isa ang sigurado ko, yung puso ko, sinisigurado ko na inayos ng Panginoon. Sinurrender ko na ito. Amen? Kasi po, yun ang mahalaga Hindi naman natin hawak ang buhay natin Ang mahalaga, yung relasyon natin sa Diyos. Sabi po sa Hebreo 9:27, minsan lamang itinakda sa tao ang mamatay, pagkatapos ito paghuhukom. Maniwala po kayo na haharap tayo sa hukuman ni Kristo. At ay tatanong ko ano po yung ginawa natin nung tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. Pilitin natin palagi na magmahal sa kapwa. Bakit? Tanungin niyo po ako kung bakit. Ano bang utos sa Bible? Di ba nauwi lang naman sa 2 pangungusap po ang buong Biblia Ang una, Mateo 22:37-39, ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Pangalawang utos. Ano po yung pangalawang utos? Ibigin ang kapwa. Ibig sabihin, yung cross, horizontal at vertical. Yung vertical sa Diyos, yung horizontal sa kapwa. Kahit para bang hirap gawin, grabe, siya na nga nagkamali, ako pa lalapit. Ayun ang sabi ng Panginoon Kung mahal natin ang Diyos, susundin natin ang kanyang utos, mahirap gawin. Pero yun ang, kung mahal natin talaga ang Diyos Hello? At walang lugi pag nagawa mo yun, ikaw ang pagpapalain. Diba? So, tenyo po ang isang may sakit, di ba? Yung halimbawa, yung na-experience ko po ito, mga nadalaw ko sa ospital. Yung isa pong may sakit, kaya proven na po ito na ang punto ng buhay, magmahal sa Diyos at sa tao. Tenyo po yung may sakit, pag nakakapunta po ako sa ospital. Una, talagang tumatawag po siya sa Panginoon. Lumalapit siya sa Diyos. Amen? Pangalawa, ang gusto niyang kasama ay yung mga mahal niya sa buhay, kaibigan, kamag-anak, nakapalibot. Bakit? Yun po yung kapwa Hindi naman isasabihin na isang taong may sakit na kunin niyo ang aking mga kabuhayan, mga alahas, mga sasakyan, yung mga naipundar ko, kunin yung lahat, dalhin yung lahat sa harap ko. Wala po magsasabi na isang taong may sakit na ganun. Kunin niyo yung aking mga gamit na material. Wala. Ang gusto po na isang taong may sakit, ang nakapalibot sa kanya. Pamilya niya, kaibigan, kamag-anak. Bakit? Ang sabi ng Biblia,
ang punto ng buhay, magmahal sa Diyos at sa kapwa. Hello. Palakpakan po natin ang Panginoon. At yung mabuting gawa, bunga po yan ng kaligtasan. Kaya tayo gumagawa ng mabuti. Dito po tayo magtatapos. Sabi po rito sa Mateo 25 verse 40, sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Ano ba po, ano bang point dito? Di ba ito po ang paghuhukom po ay kagaya daw po ng kambing at tupa. Paghihiwalayin po yon. Tayo po ay tupa. Amen? Sabi mo sa katabi, tayo ay tupa. Amen? Ito po yung sasabihin sa atin eh. Di ba ito po yung mga sumunod eh. Yung nahabag, yung nagmahal. Ito po ang sasabihin sa atin eh. Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Sasabihin po, di ba, sasabihin po doon, ako'y nagkasakit, inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo, inyong pinuntahan. Ako'y nagutom, inyo akong pinakain. Ako'y nauhaw, inyong pinainom. Ako'y walang maisuot, inyong pinaramtan. Ako'y naging dayuhan, inyong pinatuloy. Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom na aming pinakain, nauhaw na aming pinainom, naging dayuhan na aming pinatuloy, nabilanggo at nagkasakit na aming pinuntahan. Ang ginawa nyo sa pinakahamat na alagad kong ito, sa akin nyo ginawa. Kaya yung itinanim mo sa iyong kapwa, hindi nawawala ng kabuluhan yan. Dahil ligtas ka nga, yun ang bunga. Amen? At lahat yan, alam po ng Diyos. Kaya, 3 po yung ating pinag-aralan, di ba? Pagiging masunurin, mahabagin, mapagmahal. At ito po yung last verse, 1 Corinthians 13:13. Kaya't ang tatlong ito'y mananatili. Ang pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. So, ang palatandaan ng isang taong ligtas, may pagmamahal. Bakit may pananampalataya? Nauna. Tanyo po, bakit nauna yung pananampalataya? Sabi ni Paul, naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sumunod, sabi dito sa 1 Corinthians 13:13, pag-asa. Bakit pangalawa yung pag-asa? Kahit tayo mamatay. Amen. May buhay tayong wala hanggan. May pag-asa po tayo. Sabi sa 1 Peter 1:3-4, pasalamatan natin ang ating Diyos na nagbigay sa atin ng buhay na pag-asa. Amen? Kasi nga may buhay tayong wala hanggan, kaya may pag-asa. Ang pag-asa natin hindi lang dito sa lupa. At syempre, yung pangatlo, pinakadakila daw sa lahat, nasa lupa pa tayo. Kailangan natin magmahal sa kapwa. Tutulungan tayo ng Holy Spirit. Madaling sabihin ito, pero kaya natin eh. Sabihin mo sa katabi, kaya natin. Kaya natin umunawa, magmahal. At ang sarap po ng pakiramdam. Amen? Na, sabi nga sa Biblia, di ba? Roma 12:20-21, daigin mo ng mabuti ang gawang masama. Di ba? Kasi pag-ibig po yun ng Panginoon. So, yun lamang po ang ating napag-aralan. Ano ang palatandaan ng isang taong ligtas? Masunurin, mahabagin, mapagmahal. Tayo po ay manalangin. Lord, thank you po sa umaga pong ito. Grabe ang pagmamahal nyo sa amin na kami po ay naligtas dahil po sa inyong grasya at ang aming kaligtasan ay bunga ng aming pananampalataya kay Kristo, Panginoon. Salamat sa regalo niyong anak na sa Jesus. Kaya po may Pasko. Kaya po naranasan namin ang pagliligtas mo, pagpapatawad, at pagmamahal. Maraming salamat po na pinili niyo ang bawat isa sa amin. At dalangin po namin, lahat ng naririto, nakikinig, pagpalain niyo sila. Yung mga personal po nilang panalangin, ay dinirinig nyo ito para sa kanilang pamilya, mga trabaho, pag-aaral ng kanilang mga anak at apo, dinirinig nyo ito. At ngayon po, kung kayo po'y bago, na ngayon lang po nakapakarinig ng mensahe sa lugar na ito, at kayo po'y inanyayahan ko na sumunod sa aking panalangin. Marahil litong-lito ka na, marahil hindi mo alam yung gagawin, magsimula ka sa isang panalangin. Marahil nasa tahanan ka, o saan ka man lugar, nasa ibang bansa, sabihin mo lang, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal. Kaya may Pasko. Inaamin ko, ako po'y nagkamali. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso.
bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako na lang po ang mananalangin. Lord, sila po mga tumanggap sa inyo ngayong umaga, nasa ibang lugar man sila, probinsya o bansa. Lord, danahin ko po, makakita sila ng church na madadaluhan nila para sila po'y magpatuloy sa pagsamba, pananalangin, fellowship, pag-aaralan yung salita. At gumamit po kayo ng mga anak mo, especially yung mga pastor, pagpalain nyo, yung mga manggagawa, na ma-monitor nila ang kanila pong mga inaalaga ang kaluluwa. At sila po mga bago, samahan nyo sila. Salamat po sa oras na ito na sinamahan nyo kami sa gawain ngayong umaga. At danahin ko po yung mga personal nilang request. Ito man po ay mga lalakarin nilang papeles ngayong buwan ng November, December, samahan nyo sila. Yung mga events, mga activities, lalo na po sa mga church, danahin ko po ay mag-win ito ng kaluluwa. At yung mga nagtatrabaho sa kumpanya, sa private, government sector, salamat sa mga biyaya at pagkapala po sa kanila. Yung mga magsasaka at lahat ng kanilang uri ng negosyo, ipagpalain nyo ito at walang magugutom na mga anak mo. Sabi po na inyong salita, sabi po ni Haring David sa awit 37 verse 25, ay wala siyang nabalita na sa taong tapat ay naging hampas lupa. Bagkos, i-bless nyo po ang bawat isa, i-connect nyo sa mga tamang tao, mga destiny helper, mga tao na gagamitin para maging bahagi ng kanilang tagumpay. Ano man ang kanilang mga resources. At salamat sa buklod ng pagmamahalan sa mga mag-asawa, maging mga single parent, pagpalain nyo. Yung mga anak ay maging inspirasyon po ng kanilang mga magulang, magtatapos sila ng pag-aaral. Gaganda po ang kanilang buhay. Sila po ay magiging mga professional at magiging future leader yung mga kabataan sa lugar na ito. At sa mga buong body of Christ, yung mga kabataan sa buong body of Christ magiging future leader ng simbahan, ng gobyerno, ng mga company, private sector, at kung anong calling nyo sa kanila, anong mga kaloob nyo sa kanila, gamitin nyo sila. Maraming salamat po ngayon pong umaga. We are blessed at punong-puno po ang aming puso ng kapayapaan, pagmamahal nyo. At salamat po, Diyos, tunay nga ang Holy Spirit lagi ang magagayad po sa amin. At lahat ng nananalangin sa iglesyang ito, lahat ng supporter sa ibang bansa dito sa Pilipinas, pagpalain nyo, maging mga OFW. At thank you rin po, Ama, sa pag-alis po ni Kuya Pat ngayong araw na ito. Si Riona, si Nona, samahan nyo po sila, gabayan nyo sila at maluwalhati sila makarating sa Abu Dhabi. Sila pong mga aalis, papuntang abroad na kapatiran, pagpalaan nyo yung uuwi, pagpalain din nyo po, Ama. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all po sa atin po lahat.